Today's Reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Pastor Jeff, happy Thursday! Happy Pastor, Thursday. Magandang Huwebes sa'yo, Chad. Korsted. At sa maganda. ating mga subaybay. Yan, magandang Webes din sa'yo. Pulang-pula ka today, Pastor. At ito na nga, Yeah. meron na tayong liham dito galing sa ating tagapakinig na si Lalaine. So basahin na natin, huwag na natin patagalin dahil gusto na niyang marinig Sure. kung anong maipapayo mo na nasusulat mismo, Pastor. Sabi niya Yan. dito, Pastor Jeff, mula sa pagiging mahirap ay naranasan ng aking pamilya na guminhawa ang aming buhay. Ako po'y isang mananahi. Ang asawa ko naman, tricycle driver. Bago mangyari ang dagok na ito sa aming buhay, ako po'y regular na nagsisimba at tumutulong sa mga church mission upang ipalaganap ang salita ng Diyos. Marahil dahil sa pagiging malugod na tagasunod ng Panginoon, binigyan kami ng oportunidad na makaahon sa kahirapan. Ang aking asawa ay tinulungan ng kanyang kapatid na magkaroon ng negosyong bigasan na malakas kumita noon. Dumami rin ang kliyente at lumago ang aking patahian na kinailangan ko ng kumuha ng makakasama sa pananahi. Kinaya ng aming kita na pag-aralin ang aming 3 anak sa pribadong eskwelahan. Nakapagtapos na po ang aming panganay sa kolehiyo. Pero Pastor, dahil sa pag-asenso, dumalang ng pagpunta ko sa simbahan hanggang sa hindi ko na maalala kung kailan ba ako huling nagsimba. Habang tinatamasa namin ang magandang buhay, ang mister ko ay natukso sa bisyo at natutong mambabae. Lagi kaming nag-aaway hanggang sa naapektuhan na ang aming kanya-kanyang hanap buhay. Dumating nga sa punto, kinailangan niyang isara ang kanyang bigasan at tumamlay naman ang customer sa aking patahian. At dahil nga humina ang kita, bumalik kami sa kahirapan na ultimo pambayad namin ng kuryente. Nahihirapan kami ngayon kung saan namin kukunin ang pera. Meron din akong anak na nahinto na sa pag-aaral. Wala na talaga kaming pambayad ng matrikula. Habang ang isa naman, nabarkada, kaya ayun, repeater sa high school. Ang panganay kong anak na nakatapos sa kolehiyo, hirap naman ngayon na makahanap ng trabaho. Kaya hindi rin kami matulungan sa mga gastusin dito sa bahay. Ang sarap na sana sa pakiramdam na guminhawa yung aming buhay. Pero ramdam ko ngayon ang muli naming paglagapak. Napaisip tuloy ako, Pastor. Nung hirap kami sa buhay, may oras ako para sa Panginoon. Subalit nang natikman ng aking pamilya ang tamis ng karangyaan, nakalimot ako. Pinarusahan po ba ako ng Diyos kaya binawi niya ang ipinagkaloob sa amin? Anong say mo, Brad? Yan nga po ang sulat ni Lalaine, ni Nanay Lalaine, na nakaahon na sa hirap. Pakiramdam niya kaya bumalik ulit sila sa hirap ay dahil nakalimot sila sa oras sa Panginoon. Pastor Jeff, anong say mo dyan? Wow, medyo relatable ang message ni Ate Lalaine, Ate Eleanor Amisola, thank you for watching. Kahapon na-meet ko siya. Para sa'yo rin to, Ate Eleanor. Pakinggan natin yung pwede nating maipayo kay Ate Lalaine. So napakalalim, matotoo rin naman yung laman ng puso ni Ate Lalaine. At hopefully makatulong sa itong ilang katuruan sa Biblia, katotohanan at pag-asa na ibibigay ng salita ng Diyos. Yung tanong mo, Ate Lalaine, Pastor, pinaparusahan ba ako ng Diyos kaya binawi yung biyayang pinagkaloob? Well, una sa lahat, gusto kong sabihin sa'yo, hindi ka pinaparusahan ng Diyos, okay? Ang Diyos Ama natin ay hindi naghahanap ng butas o pagkakataon, alam mo yon, para parusahan tayo kapag nagkulang. In fact, sabi nga niya sa Biblia, ito yung ating bersikulo ngayon sa Salmo 103:10, Psalm 103 verse 10, hindi niya tayo pinarurusahan ayon sa ating mga kasalanan. Hindi niya tayo ginagantihan batay sa ating pagkukulang. At inulit niya yan sa isang verse sa New Testament, love does not keep records of wrongs. So ang Diyos daw po, because God is love, hindi siya tatanim ng galit, ng pagkakamali. Pero Ate Lalaine, dahil mahal niya tayo, hindi ka rin naman niya hayaang tuluyang mawala sa kanyang piling. Minsan, inaalaw ni Lord na maranasan natin yung panghihina, pagkawala,
pagkabagsak hindi bilang parusa, kundi bilang paalala. Hindi para tayo sirain, kundi para ibalik tayo sa Kanya. Parang ikaw, Tila Len, I'm sure, isa ka ring ina, di ba? Pag may nakita kang anak mo na nung binigyan mo ng iPad, wala nang ginawa, kundi mag-iPad, ayaw kumain, ayaw kayong kausapin, ayaw mag-aral, edi yung blessing mong iPad, right? So, tutulungan mo siya, hindi para dahil bad trip ka sa kanya, para maitama yung landas niya. Katulad ng kwento rin ng prodigal son sa Luke chapter 15, hindi naman agad sinira ni Lord yung buhay niya o hindi niya sinira, pinabayaan nga niya eh. Pero nung yung bata, binata na yon, nagkaroon ng paghihirap sa buhay, sabi niya, babalik na ako sa tatay ko, ang bait nga pala nun. So minsan inaalaw ng Diyos yung mga ganitong pagkakataon upang mabalik tayo sa wisyo. Okay? So sabi mo nga, Diyos ang dahilan ng pag-asenso nyo ron, yung kasipagan nyo, at siya rin naman yung susi sa pagbangon mo ngayon. So Ate Laling, huwag kang mawala ng pag-asa. Minsan ang tagumpay kasi nakakabulag. Hindi mo sinadya pero unti-unti napalitan ng comfort sa buhay, ginhawa, yung presensya at pagsamba mo sa Diyos. Pero hindi pa huli ang lahat, Ate Alalain. Ang mga alaala ng kabutihan ng Diyos, i-recall mo lang, nung mahirap pa kayo, ngayon nakabangon kayo, balik ka lang ulit doon, go back to your first love, sabi rin sa Book of Revelation. Anong pwede mong gawin, Ate Alalain? Number 1, magbalik loob ka. Walang drama, walang takot, just be honest sa puso mo. Kung nararamdaman mo, Lord, sorry, nawala ako sa wisyo sa iyo, pero babalik ako, Lord. Okay? Tulad ng isang nanay na bukas palad ng pagbalik ng anak, nagkamali man yung anak, sige anak, pag-usapan natin yan. Simulan mo ulit sa maliit, Ate Lalaine. Mahirap yan, nagkaaranas ka na malaki, di ba, ng big time. Baka gusto mo agad, big time agad ng comeback mo. Simulan mo sa maliit, hindi kailangan malakihan agad. Kasi dinidevelop din yung iyong pagtsatsaga. Okay, and lastly, bitbitin mo yung pamilya mo sa bagong direksyon mo. Hindi mo kontrolado asawa mo o yung mga anak mo, pero pwede ka maging ilaw sa kanila. Kaya sabi rin sa Joshua, as for me and my household, we will serve the Lord. So, Ate Lalaine, hindi ka pinabayaan ng Diyos, hindi ka pinaparusahan, hindi ka kinalimutan. Hinihintay ka lang niya upang magbalik loob para ibigay niya rin yung blessing na naghihintay para sa iyo. Ulitin ko, Ate Lalaine, Salmo 103:10, hindi niya tayo pinarurusahan ayon sa ating mga kasalanan. Hindi niya tayo ginagantihan batay sa ating pagkukulang. Tayo manalangin. Lord, salamat po at namulat si Ate Lalaine sa kanyang kakulangan sa pagbalik sa iyo, pagsamba sa iyo. Lord, ito'y isang discipline sa kanya. At sabi mo nga, lahat naman ng anak mo, dinidisiplina mo. Hindi lang maganda sa ngayon, pero sabi mo sa Biblia, it will bring about the fruit of righteousness pagkatapos ng disiplina. And I'm sure, pagbalik ni Ate Lalaine ng kanyang pamilya sa maginhawang pamumuhay, mas marunong na sila ngayon maghawak ng pera, mas marunong na silang sumamba sa iyo. In Jesus' name. Amen. Amen. And Lord, again, Panginoon, salamat po muli sa araw na ito, sa aming pakikinig sa aral na inihandog sa amin ni Brad Jeff. We continuously pray para po sa kanya pong kagalingan, sa kanya pong pagmimisyon, at sa kanya pong mga adhikain na matupad sa ngalan po ng paghahatid ng magandang balita na nagmumula po sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. We pray for Brad Jeff at sa kanyang pagmimisyon. Brad Jeff, salamat muli ng marami at nakapagbibigay sa atin yan ng pambalanse sa ating mga kaisipan at araw-araw na buhay. Amen. Sa mundong ito na ating ginagalawan, partikular sa bayan na ang tawag ay Pilipinas. Amen. Mga kababayan ko, huwag tayong mawala ng pag-asa. Nakalimbag sa pera natin yan. Pinagpala ang Diyos, pinagpala ang bansa, rather, na ang Diyos ang Panginoon. Gawin lang natin yon. Gawin nating Panginoon ng ating Diyos. Pagpapalain ng ating Diyos. Amen. Nakalimbag daw yan doon sa pera. Meron pa ba? Hindi. Ayoko na. Andiyan pa si Brad eh. Oo, ikaw sige, naman, sige. ikaw mangungumenta. Andiyan pa si Brad sige, sorry. Ibig sabihin, mamaya-maya nakaprint na tayo. yan sa pera. Nakaprint yan sa pera. Oo. Tingnan mo nga kung Alam mo, Ted, ano daw? nabasa ko yung iniisip mo pero ayoko na lang sabihin. O kaya nga, hello. Bukas kaya Biyernes na, di ba? Yes, masaya tayo. Sige. Okay, Brad Jeff. So, we'll catch you again tomorrow. Salamat na marami, Brad, sa iyong paalaala sa aming lahat. Thank you. Salamat din, Brad Ted. Nakatune in na lahat ng mga National Kidney. Ate Nessa Escobar, thank you so much for tuning in. And of course, ang aking mga kasama nagmumotor lang, Brad Ted. Si Red Deso, si Jack Magdato,
Si Jay Inotorio, thank you so much for tuning in. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Salamat na marami, Brad. Jeff Eliscopida, serving the people.